Good afternoon po. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung gospel na na-receive ko ng libre. So, I am Ella po pala. I'm Ella Misoko. I'm a missionary, Christian missionary, and I want to share the gospel with you para malaman po ninyo ang katotohanan ng ibinigay sa atin ng Panginoon. So, alam po naman natin na ang istorya ni Adan at ni Eva, di ba po, sa Garden of Eden, na nakausapan nila personally si God, kasama pa nila, at lagi silang dinadaraw ni God sa Garden of Eden kasi gusto ni God na may intimate relationship tayo sa Kanya. Kasi sa lahat ng mga ginawa ng Diyos, tayo lang po ang ginamitan niya ng kamay, tayo lang po ang ginamitan niya ng imahe niya, isunod niya sa imahe niya, dahil gusto niya po nga na may relasyon tayo sa Kanya. Pero ang tao po ay nagkasala mula pa sa panahon ni Adan at ni Eva, nung nag-disobey sila sa utos ng Diyos na huwag kainin ang prutas na bunga ng puno na nasa gitna ng Garden of Eden. So yun po ang start ng kasalanan ng tao. At dahil po sa kasalanan natin, na hiwalay po tayo sa presensya ng Diyos, na hiwalay po tayo sa kanyang glory, na hiwalay po tayo sa kanyang presence dahil sa ating kasalanan. Kasi po, God is a consuming fire. So, kapag lumapit tayo sa Kanya, tapos kasalanan tayo, makukonsume talaga tayo, masusunod talaga tayo. So, God was separated from us because of our sins, because of our doings. So, yun na nga po, nahiwalay tayo sa Panginoon, at dahil sa kasalanan natin, tumalikod siya sa atin at hindi niya naman maririnig ang ating mga panalangin. At dahil po sa kasalanan natin, kaya tayo naghihirap ngayon, kaya marami tayong sufferings. Pero dahil po sa kasalanan natin, kaya din po tayo mapupunta sa impyerno. Totoo po ang impyerno. Paulit-ulit tayong nire-remind ni God about sa impyerno, ni Lord Jesus about sa impyerno. So, totoo po ang impyerno, at dahil po makasalanan tayo, yun lang po talaga ang destination natin. Kasi po, huhukman talaga tayo ng ating Diyos. Walang makakailag dyan sa katotohanan dyan. Dadating tayo sa judgment. Huhukman tayo ng Diyos. At walang sino man ang exempted. So, yun na nga po. At sinabi niya sa Revelations 21:8 na, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery burning sulfur, and this is the second death. So, ilagay natin na sobrang bait mo, sobrang marespeto ka, sobrang masunurin ka sa magulang, sobrang matulungin ka, pero dahil nagsinungaling kang minsan, dun ka na mapupunta sa impyerno. Because kahit gaano pa kaliit ang kasalanan mo, para sa mata ng Diyos, kasalanan pa rin yan. So, at dahil nga tayo ay nagkasala, kaya tayo mapupunta sa impyerno. At dahil sa ating kasalanan, kahit anong gawin natin na paglilinis sa ating buhay, kahit maging mabuti pa tayo, maging mabait pa tayo sa ating kapwa, hindi niyan mawawala ang kasalanan natin. Sabi nga niya sa Isaiah 64:6 na ang mga magandang gawa natin ay parang basahan lang sa mata ng Diyos. So, ang basahan, kahit gaano mo palabhan, kahit gaano mo palinisin,
hindi yan ma-upgrade into damit, into cortina, into design sa bahay. Forever basahan yan. Same din po sa atin kasi makasalanan tayo. Kahit anong gawin natin mabuti, hindi po natin kayang linisin ang sarili natin. Sa mata ng Diyos, tayo ay nagkasala pa rin ka. Tayo ay makasalanan pa rin. At dahil mahal tayo ng Diyos, dahil nakita niya na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at dahil mahal niya tayo, kaya pinadala niya sa atin ang kanyang putong anak na si Jesus para bayaran ang mga kasalanan natin. Sabi nga niya sa John 3:16 na, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So kay Jesus lang po natin makikita ang kaligtasan. Siya lang ang daan, siya lang ang katotohanan, at siya lang ang buhay. Siya lang magbibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. So, kahit ano po ang gawin natin, hindi natin kayang tubusin ang ating kasalanan. Sinabi niya rin po sa Acts 4:12 na salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. So, ang pangalang yan na ibinigay sa atin ng langit ay si Jesus po, ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi din po ni Jesus sa John 14:6 na, "I am the way." Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So, siya lang po talaga ang daan, ang katotohanan, ang buhay. At dahil po si Jesus is 100% God and 100% human, siya po ang nag-mediator sa atin para excuse me, para makakonect tayo sa ating Diyos Ama na nasa langit. And I encourage everyone po to repent. I know may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong struggle, may kanya-kanya tayong mga paghihirap na pinakaharap sa ating buhay. Pero tandaan po natin na ang mga ito ay daan lang para mas mapalapit tayo sa Diyos, para mas makilala natin siya, para makita natin na kailangan natin siya sa buhay natin, kasi hindi natin kaya mabuhay nang wala siya. Hindi natin kayang pasanin ang mga problema kung wala siya. Excuse me. So, yun na nga po. Let's rely on God. Let's believe in Him. Kasi sabi nga niya na kung sino yung naniniwala sa Kanya, kung tatanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos Ama. So, kung tatanggapin niyo si Lord Jesus sa buhay mo, isip as your Lord and personal Savior, anak na po tayo ng Diyos. Wala na kuha natin sa dyan. Once we receive salvation, no one can separate us from God na kahit pa man magkasala tayo, kahit gaano pa tayo remind the same sa mga kasalanan natin, hindi na tayo dapat mag-dwell sa past, kasi once na-receive natin si Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, binura niya na lahat ng kasalanan natin sa past, sa present, at future. And we should be thankful to Him. We should be grateful to Him kasi hindi madaling pinagdaanan niya para mabayaran ang mga kasalanan natin. At nakikita naman natin sa panahon ngayon, marami ng kaguluhan at natutupad na talaga ang mga salita niya sa Revelation. So, we need to take heart. We need to acknowledge Him. We need to submit to Him. Walang imposible sa Diyos. Mahal niya tayo at kaya niya tayo patawarin. Everyone to repent. Repent is a change of mind, a change of heart. Talikuran na natin yung mga kasalanan natin. Tandaan natin na our God is holy. So, since mga anak na yan na tayo, dapat mamuhay tayo ng ayon sa kanyang
layuan na natin ang mga kasalanan, takbuhan natin ang tentasyon. Huwag nating i-challenge ang faith natin sa pamamagitan ng pagharap sa tentasyon, kundi takbuhan natin ito. Let's avoid temptation. Let's be like Joseph when he was tempted ng asawa ng siserve niya ni Potiphar. When she tempted him, tinakbuhan siya ni Joseph because Joseph know na kasalanan ang gagawin, ang gusto niyang mangyari. Kaya tumakbo si Joseph. Hindi niya inalawan na magka-access ang kasalanan sa buhay niya. So dapat ganun din po tayo, takbuhan natin ang mga tentasyon na dumadating sa buhay natin. Layuan natin ang kasalanan. Kapag nire-remind tayo ni Satan sa mga kasalanan natin, let's remind him of his future. The future where he is defeated, the future where he is in hell. So let's always be faithful to the Lord. Let's be humble. Let's live in accordance to his will and purpose. And let's not allow sin to once again enslave us. Kasi hindi na po tayo slave ng sin kapag tinanggap natin ang Panginoon Jesus sa ating buhay. So, I invite you for a short prayer po. Okay lang po sa inyo. Ang tanging gusto ko lang po na gawin nyo is pray this heartily mula sa puso po dapat, kasi kahit anong prayer po ninyo, kahit anong taas pa po ng prayer ninyo, kapag hindi galing sa puso ang pinagdadasal nyo, at kapag wrong motive ang mga pinagdadasal nyo, hindi po yan ibibigay sa atin ng Diyos. So let's pray this heartily lang po. Sige, let us pray. Yes, Heavenly Father, I thank you, Lord God, for this day. Thank you for allowing me to realize that I am a sinner and I need Lord Jesus in my life to save me from all my sins. Lord, I acknowledge that I am a sinner and I can never save myself from my sin. I pray, Lord God, I thank you, Lord God, for sending your Son, Lord Jesus Christ. Lord, I accept Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. I believe that He died on the cross, that He was buried, and He rose again from the dead after 3 days to show me that there is salvation, there is eternal life after our life in this world. There is eternal life, Lord God, na may experience namin kapag tinanggap namin siya sa buhay namin, at kapag sumunod kami sa iyong kalooban. I pray, Lord, na ikaw po ang kumilos sa buhay ng mga taong nakikinig ngayon, and I pray, Lord God, na marapatin mo po sana na mag-submit sila sa inyo at tanggapin nila kayo bilang Diyos at si Lord Jesus Christ bilang kanilang Lord and personal Savior. I pray, Lord God, na ma-receive nila ang Holy Spirit na siyang mag-guide sa bawat isa sa amin kung paano sundin at gawin ang kalooban mo. I pray, Lord God, na open our hearts to your words, Lord God. Help us, Lord God, na i-open na po namin ang mga Bibles namin at basahin na po namin ang iyong salita, because sabi nga po ni Lord Jesus sa Matthew 4:4 na hindi na mabuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa pamamagitan ng iyong mga salita. So Lord, I pray na mas mag-rely kami sa iyo, mas maging faithful kami sa iyo, mas mag-ask kami ng guidance sa Holy Spirit sa kahit anong gawin namin sa aming buhay, kahit anong desisyon magawin namin, kahit mga salita na lumalabas sa aming bibig. I pray, Lord God, na mag-glorify ka sa lahat ng bagay sa aming buhay, sa lahat ng aspeto sa aming buhay. I praise you, Lord. I glorify your name. In Jesus' name, Amen. So, thank you po sa pag-pray niyo together with me. I hope na tinanggap niyo po ng buong puso si Lord Jesus Christ sa inyong buhay. And I hope and pray that you will submit to Him, na hindi na po tayo magpapadala sa mga kasinungalingan ni Satanas, sa mga panloloko ng sanlibutan, kasi po marami na nga po ang mga nag-claim na sila si Jesus,
sila ang daan, sila ang makakapagligtas sa tao. But ang totoo po is si Lord Jesus lang po. Yan po ang sabi niya sa Biblia. Makikita po yan sa, yun nga, John 14:6, na si Jesus lamang ang daan natin para makapunta tayo sa langit. At let's change our life po. Huwag na po tayong magpakasala. No, let's ask wisdom and guidance sa Holy Spirit. At kung may times nga po nga na mastumble tayo kasi masinunod natin ang ating kagustuhan sa katawan, or sinunod natin ang lust of the flesh, let's remember po na God is faithful and just and will forgive us our sins if we confess it to Him. So, and He will also purify us from all unrighteousness. So, let's be humble to God. Let's acknowledge our sins. Let's ask for forgiveness. Don't allow pride to destroy you, because yun nga, ang pride yung nagdala kay Satanas, kay Lucifer, para ibagsak siya ng Diyos. So, let's not allow pride to work in our life. Let's be humble, let's remain humble, and let's always ask for God's guidance, kasi siya lang ang talaga makatulong sa ating buhay. Kasi kapag nandyan sa Diyos, kahit gaano kahirap ang buhay, mafe-feel mo yung contentment, mafe-feel mo ang joy, at siya ang magpapagaan ng loob mo kapag nasasaktan ka, kapag nahihirapan ka. Sabi nga niya, come to me all you who are weary, and I will give you rest. So kay God po natin makikita ang rest, and siya lang po ang makapagbibigay ng peace na hindi kayang ibigay sa atin ng mundo. So salamat po sa pakikinig, and God bless you all.